Mula pa noong sinaunang panahon, ang hari ng mga demonyo, si Guima, ay nagpapadala ng mga masasamang demonyo para magnakaw ng kaluluwa ng tao upang lumakas. At mula rito ay lumitaw ang tatluhan ng mga babae na gumagamit ng kanilang tinig bilang sandata para protektahan ang mundo. Ang ultimate goal, likhain ang Golden Honmoon, isang permanenteng harangan upang tuluyang pigilan si Guima mula sa paghampas sa mundo ng mga tao. Sa loob ng maraming henerasyon, may mga hunters, mga tagapagsanib ng musika at espiritual na lakas, na tahimik na lumalaban sa dilim habang iniingatan ang balanse ng mundo. Ako si Rumi, lead vocalist ng K-pop girl group na Hunterx, mga global superstar na lihim ding mga demon hunter. Kami ang kasalukuyang trio of demon hunters, ang rebelde sa pamilya na si Mira, ang energetic rapper na si Zoe, at si Celine na dating hunter, at umampon sa akin, ang aming mentor. Tinuruan niya akong maniwala na ang Honmoon kailanman ay hindi mawawala kung malakas ang aming boses. Katapusan ng world tour, naghahanda kami para sa bagong single na Golden. Pero habang papalapit ang promotion, naramdaman kong unti-unti akong nawawalan ng boses. Hindi alam ng grupo na ako ay kalahating demonyo. Tanging si Celine lang ang nakakaalam ng aking lihim. Habang kami ay abala sa aming single, isang demonyo na si Gino ay may planong lumikha ng demonyong boy band, ang Saja Boys. Totally. 100%. Ang mission nila ay kunin ang aming fans at pahinain ng Honmoon. Kung magtatagumpay siya, pinangako ni Guima na burahin ang alaala ni Gino bilang tao. Dumating ang bagong boy group, ang Saja Boys. Perpekto ang lahat sa kanila. Boses, sayaw, imahe. Mabilis silang sumikat. Sa isang rehearsal, napansin kong may kakaiba sa aura nila. Hindi sila tao, sila ay mga demonyo. Nagkukubli sa anyo ng mga boyband idols. Sa aming muling pagkikita, nagkaroon ng bangayan sa entablado. At nahuli namin sila habang tumakas. At habang kami ay nakikipaglaban, dito rin natuklasan ni Gino ang tungkol sa secret demonic nature ko. A hunter who's part demon? At muntik pa akong mabunyag kina Mira at Zoe. Kung hindi lang agad kumilos si Gino upang pagtakpan ako. Sa isang iglap, nailigtas niya ako mula sa katotohanang hindi pa ako handang ipaalam. Nag-meet kami ni Gino sa isang lihim na lugar. Ibinahagi niya na nakipagkasundo siya dati kay Guima para magkaroon ng magandang boses para makatulong sa pamilya, subalit na uwi ito sa pagkakulong sa Demon Realm. Gayon din, nabatid niyang may hold si Guima sa kanya dahil sa guilt at pagkaligaw ng memory niya. Samantala, na-feel kong unti-unting pag-observe ni Mira. Tahimik siyang mapanuri sa bawat kilos ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, ngunit ramdam ko. Nagdududa na siya. Kasabay nito, naramdaman namin ang pagbabago sa paligid. Ang protection ng Honmoon ay unti-unting nabibitak. Parang may portal na binubuksan mula sa kabilang mundo. At sa bawat lihim na tinatago ko, lalo itong lumalaki. Sa kabila ng lahat, kinausap ko si Gino. Sinabi ko sa kanya ang totoo, na kung hindi siya kikilos ngayon, tuluyan siyang magiging slave ni Guima. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit nakita ko rin ang liwanag, ang pag-asa na baka siya ay handang lumaban sa dilim. Para kontrahin ang Saja Boys, nilikha namin ang kantang Takedown, isang diss song na dapat sumira sa Saja Boys at ni Guima. Ngunit habang inuukit namin ang bawat line ng lyrics, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng bawat salita. Ang tono ay masyadong mapanira. Ang message nito ay umaalingaw-ngaw ng galit. Kaya nag-decide kami na isang tabi ang Takedown at pinili naming kumanta ng ibang awit. Isang kantang hindi nagtutulak ng galit kundi ng pag-asa. Pinili namin ang Golden, isang awit ng pagkakaisa at katotohanan. Dumating ang gabi ng Idol Awards. Ito ang pinaka-exciting na gabi sa aming buhay. Wala ang Saja Boys, kaya kami ang unang nag-present at kinanta ko ang napili namin, ang Golden. At habang kumakanta ako, biglang nagdilim ang buong entablado.
tumigil ang musika. At sa halip, sumabog ang takedown, isang awit na aming isinantabi. Paglingon ko, naroon sina Mira at Zoe. Ngunit, hindi sila. Ang mga mata nila'y nagningning sa dilim at noon ko napagtanto. Sila'y mga demonyo na nagpapanggap. Hindi ko alam sina Mira at Zoe ay nalinlang ng mga demonyo backstage. Dahilan upang hindi sila makasama sa akin. At sa gitna ng kaguluhan, tumambad ang aking demon marks. Nakita nila Mira at Zoe, ang aking tunay na anyo. Kalahating demonyo. Napatigil sila sa gulat. Para bang ang lahat ng tiwala namin pinaghirapan ay biglang nagbagsakan sa isang iglap. Sa harap ng libu-libong audience, wala na akong maitatago. Ako si Ruma, at ang aking pinakamalaking lihim ay nabunyag. Sa gitna ng gulo, lumapit ako kay Gino. Buo ang pag-asa ko na matutuloy pa rin ang plano namin. Pero umatras siya. Hawak siya ni Guima at wala siyang choice kundi umiwas. Doon ko naramdaman na parang iniwan ako ng mundo. Ang bigat, parang ako na lang mag-isa laban sa dilim. Kaya tumakbo ako kay Celine. Doon ko ibinuhos lahat, takot ko, sikreto ko, lahat ng kinikimkim ko. Sabi niya, itago ko na lang, magpanggap, huwag ipakita ang totoo para manatiling safe. Pero hindi ko na kaya. Pagod na akong magtago. Kaya sa sandaling yon, pinili kong magpakatotoo. Kahit risky, kahit masakit. Idol ako, demon hunter ako. Oo, kalahating demonyo. Pero handa akong lumaban. Kahit kapalit nito, lahat. Ready na si Guima. Sa Saja Boys, inihanda niya ang buong crowd para agawin ang kaluluwa nila. Habang kumakanta sila, kitang-kita ko kung paanong lahat ay nahulog sa trance. Parang mga puppet na hinihintay lang lamunin ng dilim. Lumabas ako sa entablado. Buo ang tapang at determinasyon, hinarap ko si Guima, ang pinakamatinding kalaban. Sumama sina Mira at Zoe, at magkasama naming hinarap ang mga demonyong ipinadala ni Guima. Malakas kami, ngunit nang siya mismo ang lumitaw, bumulusok sa akin ang kanyang kapangyarihan. Nalulunod ako sa kapangyarihan ni Guima. Akala ko katapusan ko na. Ngunit, humarang si Gino. Ginamit niya ang sarili bilang shield, humingi siya ng tawad at isinakripisyo ang kanyang kaluluwa upang bigyan ako ng lakas. Sa huling sakripisyo ni Gino, nagkaroon ako ng lakas na hindi ko inakala. Lakas na sapat para tuluyang pabagsakin si Guima. Ako si Ruma, Demon Hunter, kalahating demonyo. At sa tinig kong ito, dala ko ang liwanag at kung may isang bagay akong baon mula sa laban na ito. Minsan, ang tunay na spotlight ay hindi para sa mga nakikita sa entablado, kundi para sa mga handang ibigay ang lahat para sa iba.